Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Nako, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ng ating gwapong Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay alas 11:04 ng umaga. At syempre, una ang pasasalamat sa Panginoon dahil meron hong mabait na tao mula sa karambola ang nagpakain. O, di ba? Nakakatuwa, di ba? Ayan. Salamat po, sir. Ayan, sa lahat po ng mga taga-karambola. It's a good blessing na nakatikim tayo ng masarap na blessing mula sa kanila. Ayan. Na magic. Okay. At syempre, hintayin po natin ang ating kapatid na si Attorney Ferdy Topacio dahil meron po siyang importanteng tao na ini-interview. Ayun! Good morning, Idol. Yan. Kita mo? Nag-i-interview ka daw. Oo, good morning. Good morning, ha? Pasensya na po't medyo na-late, Tony Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. Yan. Mabati po sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng wagat sa inyong katawan. Ang hirap po yung studio. Alam mo, akala nila, nakakatuwa para sa akin may holiday, walang pasok. Hindi yung trabahong nawala. Ikaw ang walang holiday. Araw, pinagbabayaran mo dun sa the next working day. Nagdoble-doble na. Oo, kaya kahapon hindi ako umabot Anyway, maigi naman na nandyan ka para i-hold the fort. Anyway, tayo may panauhin, Opo nga Sapagkat, di ba, dumaan yung dalawang magkasunod na holiday. Opo. Yung Eid al-Fitr at yung araw ng kagitingan. Yung araw ng kagitingan, siyempre alam ng lahat kung bakit meron tayong ganon. Pero ang dami kasi nagtatanong sa atin, pati rito, di ba, yes, sa programa natin. Ano ba yung Eid al-Fitr? Siyempre hindi naman tayo kwalipikado na sagutin yan sapagkat hindi naman tayo nasa kapatiran ng ating mga kaibigang mga Muslim. Pero kumuha tayo ng isang nakakaunawa dyan. Ito ay isang mataas pa na opisyal ng ating pamahalaan. Siya ang Regional Director ng Land Transportation Office sa Region 12 at siya rin ay Mindanao. Kaibigan mo to. Ang Mindanao chairman ng Citizens Crime Watch. Oo, di ba? At mamaya-maya ay makakapanayam natin siya sa pamamagitan ng Zumba. Hindi Zumba na Hindi Zumba. Kung Zoom. Zumba o phone patch. Anyway, inaayos na natin. Ayan na yata. Zoom yan. Parang Zoom. Zoom. Pero may regalo ko sa'yo. Di ba? Ay, kailangan ko ito. Dahil sa tuhod ko. Saan mo regalo ko yan. Nito? Naalala ko. Hindi, napadaan ako sa bilihan. Ituro mo sa akin para makabili tayo nito. At masarap ito. Diba? Masarap. Hindi kinakain ito. Baka akala nila kinakain ito. Parang ano po to? Parang salon pa. May sili. Ayan, may sili. Oo. Diba? Talaga. That's very silly. Magiging attorney, magiging bisita rin natin via Zoom or via Viber kung makakakontak lang ang isang award-giving body mula sa Japan. Uy, sana makontak natin para sa pangalawang yugto pagkatapos nating mag-Jim Paredes. Naibigay ko po sa ating production para po sa inyo. Sabi ko nga maganda makausap niya kayo. Ayun, oo, maganda yan. Pero alam mo, patuloy ang heatwave, Ay, opo. Ang mga kanina nagkaroon ng ng lindol sa Indonesia. Oo. Wala naman tsunami alert. Wala naman po. Pero kakaiba yung style nila pala pag sila'y nagpapanik. Hindi kagaya rito sa atin, napakalaking diferensya. Sila, basta pag nagkaroon pala ng ganon, lumalabas lang sila ng kung saan sila naroroon. Without anything. Without, sabihin, walang bit-bit na kung ano-ano. Sabihin, safe to pag ganon, di ba? At saka orderly, Yes, orderly. Tsaka hindi sila nagpapanik masyado. Ang point lang sa kanila, lalabas lang sila ng lugar nila na walang bit-bit. Kahit nga bag, wala Wala silang dala. So, ibig sabihin, this is one thing good na magiging safe ang isang tao. Yes. Kapag hindi ka nag-iisip ng bagay, kundi yung buhay mo lang. Ayan na. Ayan na yata. Ayan na ba? Anyway, speaking of nag-iisip ng buhay,
habang hinihintay natin ang ating panauhin, ay tingnan natin itong mga pointers, ha? Opo. Para hindi ma-heat stroke at 44 yata ngayong mga panahong ito, ha? Ang pumapalo Taas. ang temperatura. Oo. Buti pa yung temperatura, tumataas. Tumataas. Ako, hindi. Hindi naman halata. Ito, unang-unang tip, ha? Huwag daw magsusuot ng masikip, yung pitis. Oo, yung yan, ganyan, mga medyo Yung manuwag. mga, mahilig yung mga gwapong kagaya mo yan. Gusto lang macho tingnan. Hindi pwede. Kaya iniipit eh. Hindi, pagka pitis yung sinuot ko, magbubuka akong suman. Suman. Suma talaga. Okay. Halamos. Ayan. Yan, yung magsisirculate. Eto pa, anong susunod na tip natin? Yan, Ayan, sabi nga sunburn affects your body ability. Dapat Yan. daw maglagay ng, ano yung nilalagay? Yung langis, lotion. Lotion. Yun, para hindi masunog. Di ba ganun yung mga eksena sa pelikula pagka sexy? Oo. Yung pakilagay naman ng lotion yung likod ko. Excuse diba? me, sir. Oo. Lotion or oil? Ay, iba naman yun. Iba naman lotion yun. Pagkira ka naman. Alam ko yun din eh. Okay. Ito pa. Okay. Dapat kayo ay laging hydrated. So, uminom ng maraming fluid. Yes. Ang- Tubig. Pag sinabi namin fluid, hindi po beer, ha? Hindi. Yung beer, nakakakuha nyo, nakaka-dehydrate yun actually. Kasi pagka nag-beer ka, magpapapas ka ng water, di ba? Opo. Mag-CCR ka na Yes. mag-CCR. Oo. Lalo kang maiinitan. Yan. Okay. At siyempre sabi, never leave anyone in a parked car. Ayan. Naku, Ay, di, may nangyari na yan, di ba? sa Amerika. Dito rin sa Dito atin, rin di sa ba? atin? Meron, Iniwan yung baby? Oo, hindi, ganito, no? Okay. Meron isang taong may-ari na sasakyan, pinark niya. Okay Hindi po. naman niya kasalanan, ano? So, nakapark yung auto niya. Hindi niya nilock. May dumating na bata, nasa neighborhood, pumasok. Siya ang pumasok. Hindi Naka-child nakalock. lock pala. Di ba, alam mo naman yung child lock? Pag walang bukasan nyo, kahit- from inside, hindi mo Hindi mabubuksan. mabubuksan, yes. Na-trap yung bata, nag-suffocate, patay. Ay, Ngayon, siya yung sinisisi. Bakit daw siya naglagay ng sasakyan doon na Na hindi pinasok. nakalak? oh. Para naman sa akin, bakit naman yung bata ay pinabayaan mag-isa, unsupervised, nung mga magulang? Magulang. Para naman sa akin, magulang may kasalanan yan. Bro mo, pinasok yung sasakyan ng ibang tao. Oo, walang kasalanan yung tao. Hindi naman niya nagpo-foresee na pagka nilagay mo yung sasakyan mo roon, may papasok na tao at hindi makakalabas. Wala naman yun eh. Hindi naman umaandar. Opo. Iba yung pinark mo, hindi mo pinarking brake, gumulong, may namatay. Dapat Opo. naisip mo yun. Di ba? Yun. Pero palagay ko, sir, ang intention lang niya para makapasok siya kagad. Oo, Without- palagi ko. Oo. Yes. Ito pa. Get, acclimated? Yung sabihin, huwag magpabigla-bigla paglabas. Okay. Be caution Yan, oo. if you're in increased risk. Yan, After oo. increased So, ingat-ingat. Kahit phone patch, wala pa ba yung ating panauhin kung hindi makontak ng Ba, Zoom? pwedeng isingit muna natin isa. Ba't Isa. nandiyan na ba yung isa? Habang, kahit sino Oo. man lang dalawa mauna. Oo, kasi hanggang dito sa istasyon natin ay nahihit. Alam mo, attorney, natutuwa lang tayo sa kanya kasi kahit na nasa ibang bansa siya, doon siya nakatira, pero ang puso niya nasa Pilipinas lagi. Pero alam mo, swerte siya. Nasa Japan ba mo? Opo. Malamig dun eh. Yes. Oo, kasi Korea, Japan, almost the same temperature itong panahon hindi na pa to, siya, Mark. hindi pa Spring. siya- Okay. Spring pa lang. Early spring actually. Medyo malamig-lamig pa. Sa Korea, pumapalo ng 7-8 eh. Pero pag ganitong oras na, alas 11, may araw na, mga 22. Maganda pala doon, ano? Ang hindi maganda roon, di malamig ang hangin, ano? Malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Hindi, okay lang yun. Hindi. Basta may katabi. Hindi, okay lang, di ba, tanghaling tapat. Yes. Malamig ang hangin, hindi mo nararamdaman yung init. Yeah. Malakas din ang araw. Pero hindi mo ramdam. Malamig pa rin yun. Hindi mo ramdam na nasusunog na yung balat mo. Hindi, totoo. Kasi malamig eh. Para ka naka-aircon eh. 22, mas malamig pa rito. Itong temperature natin to. Opo. Mas malamig pa 22. Pero, since naglalakad ka, nagmamasid-masid ka roon, sunog yung balat mo, hindi mo naramdaman. Nasusunog? Nagsasunburn din. Kasi ang intensity ng araw, halos ganito rin. Pero Okay. malamig yung paligid mo. Pero attorney, anong mas mainit o mas malamig, yung Japan o Korea?
Mas malamig sa Korea pagka winter. Grabe. Sa Seoul, sa Seoul. Oo nga. Kasi ang merong mga lugar sa Japan, yung Hokkaido area, talagang nag-i-snow. Pero ang Tokyo, bihirang mag-snow. Yes. Opo. Pero ang Seoul, nag-i-snow. Kasi ang ganitong rule, sa evolution ng sibilisasyon, Opo. yung lugar na pinaka-favorable ang living conditions, ibig sabihin yung weather niya hindi extreme, Yes. mild, malapit siya sa dagat, hindi siya masyadong binabagyo. Doon unang nagsesettle nung mga unang panahon. Opo. Doon unang nagsesettle yung yung mga tao, doon nagtatribe, yun ang nagiging kapitolyo. Okay. So, halimbawa, Tokyo. Okay. O dati yung Kyoto. Kyoto dati ang capital Dati ang Tokyo pinangalan yon sa isang sikat na artista natin, si Edo Manzano. Bakit? Hindi, kasi dati ang pangalan ng Tokyo, Edo. Oo, Edo. Ganon? Hindi Manzano, ha? Hindi ako updated doon. Oo, ang capital Kyoto, ganun din. Ayan. Laging yan kung makikita mo ang kapitolyo ng isang bansa na may dagat, hindi yun landlocked. Hindi Opo. katulad ng Prague, wala namang dagat ang Prague. Or yung Sa Estonia. Yokohama. Tabing dagat ako doon. Oo, laging ang kapitolyo, tabing dagat na mild yung climate. Ako nakapunta na ako sa Yokohama. May floating museum doon. Yes, yes. Oo, yung unang luxury liner ng Japan. Nandoon sa Yokohama. Floating museum, barko pa rin na pwede mong bisitahin. Maganda. At saka... Kaya may salita doon Yokohama ka naman Anyway, ready na pala yung Ayan na. ating panauhin. Ayan na. Ayan. Ang ating panauhin po na magbibigay liwanag sa ating mga mga kababayang hindi Muslim kung ano yung kahalagahan ng Eidil Fitr sa ating mga kapatid na Muslim. Yes. Ay walang iba kundi si Director King Tumawis, Regional Director ng LTO, Region 12 at Chairman ng Mindanao ng Citizens Crime Watch. Yahoy! Magandang umaga, Direktor Tumawis. Wow, ang gwapo lalo. Siyempre naman. Oo. Nagpagupit na. Yeah. Good morning, sis. Good morning, Brad, partner. Ayan. Opo, maraming salamat. Maraming salamat, Direktor. Mabuti na lang, attorney, pinakilala mo kasi kung hindi ko siya makikilala. Oo, ibang-ibang aura niya ngayon. Diba? Parang matinee idol. Citizens Crime Watch pa rin tayo. Ayaw. Oo naman. Ay, basta Citizens Crime Watch yung Ayan. mga ganda't gwapo. Opo. Bawal ang pangit. Oo. Kaya kahit mag-apply, hindi pwede. Si former Commissioner Guanzon. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa inyong radio station. Opo, at maraming salamat, Direktor, sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya. My pleasure, my pleasure. Welcome. Anytime. Opo, anyway, we'll get right to the point kasi nga po, katulad ng intro ko, ay maraming nagtatanong, bakit ang Eidil Fitr ay parang Good Friday, ay holiday dito sa ating bansa? Ano po bang kahalagahan sa mga kapatid nating mga Muslim nitong Eidil Fitr? Magandang umaga po sa lahat. Ang Eidil Fitr po ay napakahalaga sa lahat ng Muslim sa buong mundo. Dahil yan po ay pagtatapos ng Ramadan, sa loob ng isang buwan, 30 days, ay nag-fasting, nag-ayuno ang lahat ng mga Muslim na umabot ng edad na I think pwede na mag-fasting yung 9 years old above. Pero may mga exemptions naman, yung may mga sakit, lactating mother, or may mga exemptions naman. Ngayon, sa lahat ng mga nag-fasting, nag-observe ng Ramadan for 1 month, ay yan ang magiging celebration nila. Ang Eid al-Fitr, dahil yan yung end of Ramadan. Yun. Dahil ang ginawa po ng mga Muslim sa buong mundo ay sa umaga, sa araw, sa daytime, from 5 a.m. to 6 p.m., at least 12 to 13 hours, ay hindi po kumakain ng solid food at wala pong liquid, walang intake. Wala. Liquid or solid. Talagang walang pagkain, walang iniinom maski tubig. So yun po ay sobrang
sobrang strict po ang implementation namin dyan, ang observation namin dyan. Then, pagdating po ng alas 6, saka po kami pwede kumain or uminom. At ang ginagawa po namin halos buong gabi ay nagdadasal. Tapos sa buong buwan ay yan ang ginagawa namin. Ngayon sa Idil Fitr ay nagkakaroon kami ng sabay-sabay sa buong mundo na ang lahat ng Muslim ay sabay-sabay yan, hindi lang sa Pilipinas, sa isang barangay, sa isang city, sa isang munisipyo, kundi buong mundo sabay-sabay kaming magsisimba, magmamas. Tapos yung Idil Fitr na yan, buong araw food festival namin. Ayun. Celebration. Halos lahat ng bahay, yung may kakayanan, ay maghahanda dahil darating yung kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, magpapakain siya. So halos lahat naman ng mga Muslim ay busog dahil dumadalaw sa bawat kaibigan, bawat kamag-anak, buong araw yan sa Idil Fitr. Ayun. Dahil hindi ang parang napakalaking selebrasyon yan sa mga Muslim. Pero hindi rin naman yan limited sa mga Muslim ang pag-i-entertain ng bisita during Idil Fitr. Dahil po pwede rin po yung mga non-Muslims na pwedeng dumalaw sa mga bahay. Yun pala. Yes, hindi ko alam yun May natutunan ako bago. Pwede po. Kasi po isa rin po yan sa pamamaraan ng mga Muslim na maipakita nila sa kapwa sa ibang tao kung paano isineselebrate yung ating Idil Fitr na punong-puno ng pagkain, masasarap na pagkain. At yun po, sinishare din namin yan po sa mga non-Muslim. Hindi rin lang po, limited lang sa mga Muslim. So, yan po, yung buong araw na yan, puro kasiyahan, puro celebration ang ginagawa ng lahat ng Muslim. Dahil po, natapos po, yung pag-aayuno, sakripisyo sa loob ng isang buwan, pagpupray, diyan po nasusubukan sa loob ng isang buwan kung paano katibay, kasinsir ang paniniwala ng Muslim. So yung Idil Fitr po, yan po yung end of Ramadan, napakalaking celebration. In fact, yung iba po after Idil Fitr, yung araw ng Idil Fitr, meron pa silang ilang araw na nag-extend ng celebration, may mga pagkain. Ayun pala. Yung dami iba natin po natututunan kay Direktor Tumawis. Maraming salamat. Anyway, hindi pa kami tapos. Nagpasalamat lang kami sapagkat naliwanagan po kaming dalawa ni Juby, pati ang ating mga kababayan. Sige po, ituloy niyo po, Direktor, yung inyong pagkakwento. Ayun po, yung hindi lang siya limited, hindi lang, yung iba po, may mga ilang araw pa na extension of celebrations, yung may mga kaya. Dahil ang paniniwala po namin mga Muslim, pag nag-share ka ng more blessings sa iba, ay more blessings din na darating sa buhay. Ayun. So until now, may mga tao, may mga Muslim na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy yung pag-share nila ng masasarap na pagkain. Dahil yun po ay isa rin yan sa mga utos ng ating relihiyon na i-share yan sa iba. Yung blessings. Hindi lang sa mga Muslim, kundi kahit na sa non-Muslim. So, alam nyo naman yan, National Chairman, ako rin, bilang Muslim din, hindi rin bago sa akin yung mag-share ng blessings. Even during pandemic. Alam natin yan. Napaka-generous nitong si Direktor. Yeah. During pandemic, during Marawi Seeds, namimigay din tayo ng blessings. Sinishare natin yung blessings. Lalo na pa kaya, ano pa kaya pag Idil Fitr? Maski nga yung wala masyadong kaya, ay nag-iipon bago mag-Idil Fitr para may share nila. Dahil ang celebration ng Idil Fitr ay napakahalaga, tapos napakahalagang araw sa lahat ng Muslim, at sana naman din po maintindihan ng ating mga kababayan, mga kapatid na Christians or non-Christian, ang kahalagahan ng Idil Fitr. At sila rin po ay pwede silang dumalaw sa mga kaibigan ng mga Muslim during Idil Fitr dahil yan po ay welcome ang lahat, hindi lang po mga Muslim. Yan po. Kung alam ko lang, Direktor, dumalaw kami dyan ni President Magpantay sa'yo. Kung alam, diba, sa susunod, pupunta talaga kami dyan sa Idil Fitr at makiki-celebrate tayo sa mga kapatid nating mga Muslim.
It would be an Tataba ka honor. sa isang araw ng Eid al-Fitr, tataba ka. Ay, wag naman. Araw pala. Mag-control tayo. Kasi hindi bali kung Muslim ka kasi nag-fasting ka for 1 Opo, month. opo. Hindi ka tataba, pero kami hindi nag-fast. Wala. Hindi, ang condition daw para makapunta tayo roon, Jubes, kung kakayanin mo, sasabayan natin sila sa Ramadan. Ayun. Ayun. Pero, hindi, matanong lang natin, Director, ano ho bang ibig sabihin ng Eid Mubarak? Yung Eid Mubarak ay yun yung Yun po yung greetings. before. Parang happy holidays happy yata yun. Ayun. Yung Eid al-Adha, yun yung start of Ramadan. Okay. Eid al-Fitr is the end of Ramadan. End Yun of ang literal na Ramadan, yes. Eid al-Fitr ayun Mubarak. para. Oo. Okay. So, anyway, sa susunod na Eid al-Fitr, punta ka sa akin, punta ka sa lugar ko. Pupunta kami dyan. Brad, partner. Pangako yan. Sama ako dyan. Oo, naman. Pero magra-Ramadan tayo. Opo. Oo. Kailangan. Tignan natin kung kaya natin yung ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim. Baka Yan. hindi tayo tumagal. Hindi. Ha? Try natin. 6 a.m. yun to 6 p.m. From sunrise, to sundown. Hihintay yung bumaba yung araw. Exactly. Parang Para yan yung naman, kasi sa loob ng maraming purposes dyan ng religion ng God. Kasi sa loob ng ilang sa buong araw, mararamdaman ng mayaman, may kaya, yung nararamdaman na mahirap dahil Ayun lahat pala. ng Muslim gutom. Wow. Ayun. Isa yun, sa mga, bukod sa sinusubukan yung belief mo, yung patience mo, yung para maramdaman din ng may kaya yung nararamdaman ng walang kaya, na sa loob ng 12 to 13 hours lahat ng Muslim uhaw at gutom, mapamayaman ka man, o mahirap, Yeah. babae, lalaki, matanda, o bata, pantay-pantay ang nararamdaman. Ayun pala. Okay, napaka-enlightening, Director. Thank you so much for being on our show. Sana po ay hindi ito ang maging huling pagkakataon. Sa uulitin po. Director, thank you very much at mabuhay po kayo. At, See you next week. I might be there in Manila. Ay, sige po. God Please bless. call me. Yes, sir. God Yes, bless sir. and good luck, and I am very proud sa show mo, at see you soon. Thank you very much. Looking forward po. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan po si Director King Tumawis, LTO Region 12 at Chairman for Mindanao ng Citizens Crime Watch. At sa notang yan, Jubes, sa napakagandang notang yan ay Okay, time magbabalik check muna po. tayo. Oo, Yes. Magbabalik muna ang Balik Yes, Yes, muna. So pagkatapos sa mga commercial advertisements, paalalahan na po ay just in news right. Breaking news at this moment, just in, at kung ano na mga tsurmahan. Ating oras, Alas 11:26 ng umaga. 1, 2, 3, Yaba! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, oras natin alas 11:38. Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At kasama si Juvie de Guzman. Oh, Parang naisip yeah. ko magtayo ng gasolito. Ganun ba? Gasolito na talaga. Gasolito. Gasolito Hindi, alam mo ang station. history niyan kung bakit gasolito, ha? Bakit po? Kasi daw, maliit ngunit mainit. Ayan. Kala ko, Gasolito. maliit, ngunit matinig. Ayun pa rin, oo. Pwede pa rin. Okay, babati muna tayo, sir. Sige, syempre. Ayan. Andito na muna tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagat to. Pakita mo, tweet mo, uy. Grabe. Ang haba. Ang haba. Ang haba ng hininga. Ayun, yun, oo. Ayan, syempre, tayo po ibabati muna sa mga Ledespers. Yan, siyempre, sa ngalan pa rin po ni Atty. Topacio, gusto kong pasalamatan at laging batiin ang mabait nating kapatid na si Catirso Peralta. Yes, Yan. oo. At special thanks din po kay Boss Edgard, kay Sir Benjamin Ramos, of course, kay Sir Dennis Antenor. Presidente natin yan. Yes, Si, at si Sir Randy Cabangon, Attorney McNeil Rante at mga kapatid din natin sa INC. Alam nyo mga kaibigan, ako thankful ako sa Panginoon kasi nga po, lagi pong lahat ng hiniling ko sa kanya natutupad. Ay, syempre naman. O, diba? At hindi lang po yan, nandyan din si Doc Melvin, si Ma'am Jane Militante, emergency response team po yan. Yes. At ang, of course, yung si Attorney, si Doktora
MJ Evangelista. Yan, Yun. malapit na siyang umuwi ng Pilipinas. And si Boss MB Evangelista. Yan. Yes. Okay. Okay, at tayo naman ay narito ang ating, alam mo naman, ang SOCMED ko lang ay yung ang tawag dito, yung mga Twitter na ngayon ang tawag ay X. So narito po tayo sa ating mga Twitter ranter. Siyempre, ang Alembong Party List. Richard Ruiz, si Little Boy ay narito. Marami-rami ngayon, ha? Yeah. Spartacus Philip. Si JJ ko, napakagandang babae. Half Korean yata ito si JJ ko. Siyempre, pagka mga takapakinig natin magaganda. Ito pa isa. Si Rolem Motri Chick. Taga Davao ito. Si Annie and Brewed Coffee. Si Will Galang ay narito. Ito, taga Canada ito. Magaling na cartoonist, si Pusang Gala. Si Boy Cafe. Boy Cafe to pero babae ito. Isang CEO ito. Nandito rin si Manong. Si Richard Ruiz. Siyempre, laging nating kasama yan. Si Vic ng Bustos, si Boy 3J, at ang mga hindi mababanggit ay si Bodjoloni at si Dean Fortuna. At siyempre si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas, nandyan si Ate M sa Magahom Attorney Raf Andrada, ay narito rin si Katirso Peralta, si William Gatchalian, si Andrew Tan, si Willie Keng, Louie and Nats Gamboa, Dennis Arce, yan. At si Senator Gringo Honasan, laging nakikinig dito. Si Secretary Mike Defensor, meron tayong gagawin pelikula dyan. At siya'y tatakbo bilang senador muli. Yan 4 times nang nahalal. Siguro isa pa. At wala namang nagawang masama yan. Lahat ay mabubuti nagagawa. At iyan siyempre po si Ryan Ang, si Attorney Raulito Paras ay narito at marami pang iba. Siyempre si Katirso, nabanggit mo na si Katchek Talay. Thank you for listening. You are so kind to animals. Ay, ano ba yan? Okay, sino ba yung may guest tayo? Di ba? Inaantabayan na. Ayan, nandyan na. Ready na. All the way from Japan ito, ano? Opo, si M-Core, Emma Cordero. Yan, ikaw na mag-introduce kay Emma Cordero. Alam mo, attorney, gustong-gusto kong taon to kasi philanthropist po siya. Mula noong nakilala ko po siya hanggang ngayon, ay siya po'y nagpapaaral ng maraming estudyante na hindi mapaaral ng kanilang mga magulang. Ayun ba? Parang si Attorney Larry Gadon pala to. Maraming pinag-aaral na estudyante. Kaya lang nakakahalata ako, puro bata na babae. Kaya? Ito naman mga sige. At hindi lang yan, marami rin siyang pinapaaral ng mga kabataan na mga may sakit. Yan, at pinagagamot. Ayun. Okay, let's welcome. Ano ba to? Telepono ba ito? Phone patch? Phone patch lang siguro. Nasa Zoom. Messenger. Si Zoom, may bedyo. Wala. Makikita siya? May bedyo? Okay. Ipasok na natin. Walang iba kundi ang ating kaibigang businesswoman at philanthropist, Miss Emma Cordero. Good afternoon po. Ayan sa inyo lahat dyan. Mga binabati ko po yung mga milyones yung mga fans. Pero parang hindi mahina atang signal, no? Hindi, maliwanag kayo dito. Kumusta ang klima dyan sa Japan? Tokyo ba kayo? Tokyo? Sa Fukuoka. Pero hindi ko kayo makita. Ganun ba? Anyway, nakikita ka naman namin. Nakikita ka namin. At how's the weather there, Miss Emma? Medyo ngayon pag tanghali medyo mainit, mahangin nga lang, pero sa gabi malamig pa rin. Ay, bumati muna kayo dito sa alam nyo, international ito via online itong ating programa. Bumati muna kayo sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Okay, mga kababayan namin, mga minamahal namin, mga kababayan all over the world, di ba? Saan kasi ang social media ngayon kahit saan napupunta, di ba? So, binabati namin kayo at medyo wala pang tulog pero
medyo nag-enjoy ako sa tawag ni medyo nagulat ako. Bigla, wala pang matutulog na sana ako, pero talagang masaya. Ay, teka muna, wag muna kayong matulog sapagkat mag-break lang po kami, pero wag kayong bibitaw sapagkat pagbalik po namin ay makakasama po namin muli kayo. Opo. Antabayanan po natin ang pagbabalik ni Miss Eva Cordero. In the meantime, magbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio 1, 2, 3, Eva! Alas 11:49, nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio, Attorney Ferdy Topacio with Of course, Juby Guzman. at kasama pa rin po natin via messenger video call ang businessman at pilantropo na si Miss Emma Cordero. Hello po, Atty. Topacio, ang Joby de Guzman. Salamat sa naalala niyo ako. At Always. Napakaganda. Ang napakaganda pala. Nakita ko na dito ang pating beauty ko. Ayun, oo, maigi naman. At meron kami ditong special na cup. Kita, pasensya ka na, Joby. Ang tagal na niya ako ini-invite Kaso nga lang nagkakasabay-sabay yung mga schedule. Baka pwede nating batiin yung mga kasamahan mo dyan sa Japan, sa wikang Japanese. Ayan, Japanese. Minasan konnichiwa. Oo, minasan honto ni taksan metimasyo. Sikaijo mina metero kara. Imano goro wa doko de mo social media ga sugoi telebide mo mina mitinai de social media dake YouTube ka eron na miteron desu kara. Minasan konnichiwa. Ima Philippine kara DWIZ no bangumi nan desu yo. Joby de Guzman to Bingoshi Topacio. Bengoshi. Ano ba yung Bengoshi? Lawyer. Dapat mag-aral pala tayo ng Japanese. Malimit kami dyan. Last November lamang po ang latest namin. Nariyang kami nung best friend ko sa Shibuya, sa Tokyo. Shibuya sa Tokyo. Yung Shibuya pala, malapit sa Kamati. Pagkatapos, Ginza na. Ginza na. Ginza na. Shibuya, Kamati, Ginza. Bago yan. Shibuya. Oo, ngayon ko lang tapos Kamati. Kamati. Bago, Ginza na. Sibuyas, Kamati, Ginza. Ginza. Papuntang bawang. Magandang ngayon ko lang na-get yan. Ma'am Emma, gusto ko lang din sabihin kay Attorney na ikaw ay professional singer. Kasi dati ko po siyang ka-back-to-back sa Eduardo nung araw. Yan. Natatandaan ko yung Eduardo doon ko nakapapanood doon si Kuna Desma nung bata ako. High school ako. Bata ka talaga. Hindi, high school talaga ako noon. Hindi pa si Kuna Desma yun. Ano pa lang yun? Music and Magic pa lang. Hindi pa Kuna Desma. Talaga? Oo, banda pa lang niya. Music and Magic. Music and Magic. Ang pangalan ng banda, yan. Oo. Pero nung that time, Attorney, ako naman ay front act kasi bata pa ako din noon Front act ako nila ng mga magagaling. At isang nakilala ko roon na later on, hindi ko inaakala na makaka-perform pala ako kasama niya, si Romy Posadas and his band. Si Tata Romy. Nakasama ko ng matagal. Parang banda ko yun sa Bodega City. Jazz yun, jazz. Okay. Bago, 7 taong kami ni Tata Romy sa Mercs. Yun ang pwesto ko noon. Singer din ako Jazz singer din ako Alam mo, Joby, magaling din si Atty. Singer din siya. Actually, nagbabanda rin, nagdo-drum din siya Kasi nalimutan lang ako ni Atty. Yung during kasal ni Joey Sarmiento. Ay, oo, tama. Oo. Magpupare tayo ang ni ngayon ba? Umari mo pala to? Oo, si Joey Sarmiento. Yes, after nun, hiwalay na yata sila After nun, ata tayo sa anong ba yun, sa baba ay may drum, may may keyboardist. Oo, nag-jamming kami roon. Tama. Nakita ko siya, doon ko siya nakalimutan mo na pala siya. Pero Sabi ng friends mo. ang balita ko, nagkandaloko-loko yung pagsasamang yun Nagiwalay na. Yes. Daw. Talagang ganun ang buhay. Talagang ganun ang buhay, diba? Pero sa susunod na kasal niya, dapat kumanta ulit tayo. Yes, oo. Diba? Yan.
Tapos yun, kaya nga, mabuti nagkataon na nga na-invite mo ako ngayon, Jovi, dito kasi ino-nominate ko rin si attorney, siyempre, Saan? sa World Class. World Class Japan Awards. O sige, pupunta tayo dyan kung papalarin tayo. Hindi, dito lang yun. Sa heritage niya ginagawa. Ayun nga, kaya nga sabi ko, pupunta ako eh. Nagpalusot eh, no? Ayun na. At saka, mag-practice na rin kayo kasi kakanta mo, mag-perform kayo. Ay, okay time. Yan. Eh, mamaya lang nga, ipa-plug ko na rin. Mamaya lang ang gabi sa manifesto sa BGC, sa Mile, doon sa 42nd Street ba yun? Ay, may gig muli yung aking banda, yung The Jazz Holes. Wow, may banda rin pala kayo. Di pwede pag-uwi ko din, pwede ako sumala. Anytime, basta every other Friday po sa Manifesto BGC. Nandoon ang Jazz Halls. Sige, sabihin nyo lang at kayo ang gagawin namin special guest singer. Kaya lang, baka hindi namin kaya yung budget nyo eh. Round trip naman, round trip ticket lang naman. Tignan ganun. Baka business class pa. Thank you, Napakaswerte ho namin dahil pumayag nga po kayo. At I'm happy kasi magkakilala na pala kayo, di ba? Yes, di ba? Oo, kasi nga, ang galing niya kumanta, tapos Tamo, baliktad tuloy. Ikaw ang pinakilala Yata niya. na-interview eh. Hindi, ang interesado kami, Ma'am Emma, yung ilan na ba ang naging beneficiary nung inyong charity na pinag-aaral nyo, yung Yes. mga bata na may cancer? Dami. hindi lang may mga masakit ang pinapag-aral ko. Hanggang ngayon, ang dami na ring may trabaho na sa ibang bansa at ang yung ibang pinag-aral ko ay tumutulong na rin sa charity works ko. Ayun. At sila na rin ang tumutulong din sa sa event ko. At saka yung mga batang scholar ngayon, may mga valedictorian ako. Saka Wow, congratulations. Palakpakan natin. Woo! Yan. At saka yung mga beneficiary ko ng mga bata sa event, sa heritage ko, makikita nyo, passion, makikita nyo. Kasi ang iba, nagpupunta rin, may leukemia, cancer ako na bata dyan, pero talagang fighter siya. Matalino pa. Talagang, Alam nyo, Ma'am Emma, I'm one with you there kasi ako ay ang aking charity. Every year yan, 20 taon na, ay yung Philippine Leukemic Foundation. Wow. Mga batang may leukemia naman. Yun ang aking favorite charity. Doon ako nagbibigay. Ayun pala, may yan, pag makita kayo, lumapit sa iyo yun. Oo. Yung mga bata, nakakatuwa, dumadalaw kami roon every year at sinisilip namin. Hindi, malaki kasi ang chance sa pagbata na yung leukemia ay malagpasan nila. Kaya maganda, yes, oo. Siya 5 years old pa lang siya nag-start. Ngayon grade 2 na ata, grade 2 ba o grade 3? Talagang lumalaban siya. Nakita mo niyan, Jovi, dahil nandoon siya nung event. Yung bata na kalbo, yung kalbo. Ngayon may buhok na siya. Pag gano'n pa-recover na yun. Based on my experience. Tapos yung nakasakay sa wheelchair na bata na talagang may makikita niyo yung pag sa Heritage Hotel. At saka Nandun kami, huwag kang mag-alala. Saka pagpunta nyo rito, just let us know at ma-guest kayong live dito sa aming programa para makita niya kayo ng buhay na buhay, hindi lamang sa video teleconferencing. Buhay na buhay, hindi lang live na live. At siguro, mabibigyan nyo kami ng isang awit. Ayan. Siyempre. Next time. Okay, thank you very much po, ma'am. Thank you. Thank you for honoring our invitation and God bless. Naway, bigyan kayo ng mahabang buhay upang maipagpatuloy nyo ang inyong mga mabubuting mga gawain. Yun. Din po sa inyo lahat. God bless. Thank you. Thank you very much. Yan po ang negosyante at pilantropo na si Emma Cordero. At sa notang yan ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan na makakasama naman ang ating mga loyalista, si Miss Jenny Mendez. Ngunit, bago yan ay magbigay-pugay tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay hindi lamang ng Yes Yes Yo Tomasio, kundi ng lahat ng programa dito
dito lang din naman ni IC 882 at sa Aliw TV 23. Umpisahan na natin. Yes, ang news director natin si Judith Estrada Larino. Yan, ang tech engineer natin si Wenner Contehino, Jeneline Di Corposo, Ken Sale at Jem Barbon. At si broadcast IT natin si JV Dominguez. Teleprompter operator natin si Neil Joy Abelia. Writers natin si Raisa Dadia, Mayan Palma, Jen Patroni. Ang ating mga CA si Yasmin Pantaleon, si Alyssa Quevedo, si Jacqueline Santos. At ang intern Padami, ha? natin si Mundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Mahinay, at si Malina, sorry. At si Aizen Luis Moises, si John Real, Javier. Ayan. At tawag po kayo na alis para sa programang Balitang Bayan at Jelly Mendes. Ako po si Atty. Ferdy Gasolito. Yes, Sexobildo Passion. At syempre ako po si Juvie de Guzman. Nagpapasalamat po lagi sa inyo. At nag-iwan po kami ng mga tagakatagang susupil sa inyong pagnanasa. Titimo sa inyong Kikitil muna, kikitil muna. kikitil sa inyong kasalanan. At titimo Sa inyong kaisipan na huwag makikiapi. 1, 2, 3, Yeah! babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Passion!